Paano ba? 8 tips kung paano mapapasaya si Mister. Pero bago ang lahat, please like and share ang ating mga videos and subscribe para sa ating mga hindi pa subscriber. Ready na ba kayong malaman kung ano ang 8 paraan para mapapasaya si Mister? Tip number 1. Paggising sa umaga. Ang pagsasama ng mag-asawa o kasintahan ay kailangan ng lambingan. Kapag ikaw ay hindi marunong maging sweet sa kasama mo, ngayon pa lang ay kailangan mo nang baguhin ang ganitong pag-uugali. Malaki ang tulong ng paglalambing sa isang relasyon. Mas lalong lumalalim ang samahan at higit sa lahat, maiiwasan din ang pambababae ni Mister. Tuwing umaga, paggising ay huwag mong kakalimutang yakapin ng mahigpit ang iyong asawa. Iparamdam mo kung gaano mo siya kamahal at kung gaano ka kaswerte sa kanya. Halikan mo ang partner mo at sabihin mo kung gaano mo siya kamahal. Huwag mong kakalimutang sabihin ang I love you. Sa ating tip number 2, dapat laging presko at mabango. Siguraduhin mo na kapag lalapit sa iyo ang asawa mo, ay lagi kang presko at mabango. Para kang kapag mapapansin ka niya ay hindi siya makakapagpigil o makakatiis na yakapin at halikan ka. Isa sa mga kahinaan ng tao ay ang pagiging mabango. Kaya siguraduhin na mabango at hindi matapang ang ginagamit mo na pabango. Magsuot din ng mga damit na alam mong magugustuhan ng asawa mo. Hindi naman porket komportable ka na sa kanya ay hindi ka na mag-aayos. Para mapasaya mo si Mister, kinakailangan mo ring mag-effort. Matuto ka. Matuto kung paano mag-ayos ng iyong sarili at sikapin mong maging presentable sa kanyang paningin. Kahit paminsan-minsan. Tip number 3. Magbigay ng espesyal na oras. Magbigay lagi ng espesyal na oras sa iyong asawa. Halimbawa ay nakita mong nanonood ng TV ang iyong asawa. Bigyan mo ito ng maiinom at makakain. Umupo ka sa tabi niya at hawakan mo ang kanyang mga kamay ng punong-puno ng pagmamahal. Maging masaya sa panunood kasama ang asawa at iparamdam mo sa kanya ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagsandal mo ng iyong ulo sa kanyang balikat o kaya pagyakap dito. Magkwento rin ng mga plano mo at gusto mo sa hinaharap kasama siya. Huwag kang mahihiyang magsabi sa partner mo ng mga pangarap niyong mag-asawa. Sa ating tip number 4, pagtrato bilang hari. Tandaan, malaking bagay itong tip number 4 kung gusto mong tumagal at maging successful ang inyong relationship. Ang asawa ay karapat-dapat na tratuhing hari. Reyna para sa babae dahil sila ang ilaw ng tahanan at katuwang ng lalaki sa buhay. Samantalang ang hari naman ay ang mga lalaki dahil sila ang haligi ng tahanan. Kailangan mo ring respetuhin at igalang ang iyong partner. Importante ang pagiging maasikaso sa partner. Maging malambing sa oras, lalong-lalo na sa iyong asawa sa pamamagitan ng paghanda ng kanyang bihisan at underwear. Pagplansya mo rin siya ng damit. Huwag mong iasa lahat sa katulong o sa kasambahay ang pangangailangan ng iyong asawa. Dapat ay hands-on ka sa pag-aalaga sa kanya. Kapag may okasyon, huwag mong kakalimutan magbigay ng regalo. Kung kapos sa pera ay maging creative gaya ng pagsusulat ng love letter. Dito sa tip number 4, ang pagtrato bilang hari hindi ibig sabihin na kailangan sobra-sobrang gagastusan mo siya. Dito madalas ay kailangan lang ay ang tinatawag na acts of service, ika nga. Ito ang ilan sa mga paraan kung paano mo maparamdam ang iyong pagmamahal sa iyong asawa or sa iyong partner. Pagsilbihan mo sila sa mga paraan na kahit minsan ay akala nating napakaliliit na bagay lamang. Ngunit sa paggawa nito or sa pamamagitan nito, ito ay ang ilan sa mga gestures, no?
na makakapagbigay sa kanila ng feeling na mas ramdam na ramdam nilang mahal na mahal mo sila. Kaya sa ating tip number 5, ito naman ay iwasang umangil. Okay? May mga taon talagang sinisimulan ang kanilang umaga ng nagtatalak sa loob ng bahay. O madalas yung nag-iingay at madalas babae ang gumagawa nito. Ginagawang almusal ng kanilang mga tao ang pagiging maangal nila. No? Iwasan ang pag-angal palagi. Yung pagko-complain, yung pagtatalak. Ito ang isa sa mga pinakamasamang habit na kinakailangan baguhin. Kapag may problema o may maling nagawa ang asawa mo, pwede mo naman siyang kausapin ng masinsinan. Huwag idaan sa init ng ulo. Bagkus ay maging malambing pa rin sa asawa na sa pamamagitan na paghawak ng kamay. Etong bagay na ito, dito mo maipaparamdam sa partner mo na nandyan ka para sa kanya kahit na ano pa man ang mangyari. Ibig sabihin, sa mga kalalakihan man or kababaihan, iwasan talaga ang gawaing ganito or ang habit ng pagtatalak or pagnanag dahil hindi ito nakakapagbigay ng magandang outcome or positive outcome sa isang relasyon. Importante na kung meron man problema ay pag-usapan mabuti. Sa ating tip number 6, pagpapadala ng sweet messages. Bagaman araw-araw kayong nagkikita at magkasama sa bahay, huwag mo pa rin kalimutan mag-text sa asawa mo kapag nasa trabaho ito. Mag-send ka ng mga malalambing na salita gaya ng, "Ingat, I love you, kumain ka sa tamang oras, miss kita," at marami pang iba. Maganda rin na nag-uusap kayo sa telepono kapag lunchtime o libre siya. Ibig sabihin, make sure na dapat meron pa rin kayong oras na nakakapag-usap. Hindi kailangan mag-usap kung may emergency lang. Ibig sabihin, dapat kahit hindi emergency, nakakapag-usap pa rin kayo. Kahit wala masyadong importanteng sasabihin, mahalaga pa rin na kayo ay nag-uusap. Maganda pa rin na napag-uusapan ninyo ang tawagan sa isa't isa. Masarap pakinggan kung tatawagin mo ang asawa mo ng sweetheart, babes, honey, baby, or kung anumang klaseng term of endearment. Sa ating tip number 7, mag-bonding. Sa bawat isang relasyon, kailangan ng isang magandang bonding or madalas na bonding. Magandang paraan din ang paglalambingan kung pumupunta kayo para mag-picnic kasama ang buong pamilya. Magdala ng mga pagkaing kapwa paborito ng lahat. Siguraduhin ding kumpleto ang mga gamit na gagamitin sa pagpunta sa park or sa parke. Ito ay ang ilan sa mga example. Pwedeng maglakad-lakad kasama ang iyong asawa at syempre huwag kalimutang maghawak ng kamay. Kahit saang lugar kayo naroon, magandang magkahawak kayo ng kamay. Holding hands nga, ika nga. Ang pagpunta ng mall para manood ng paborito niyong palabas ay isa ring magandang gawin ng mga mag-asawa o magkasintahan. Ito ay isang paraan para makapag-bonding or mas makapagbigay ng oras sa isa't isa. Sa ating tip number 8, ito ang pinakahuling tip. Pero ito ang ilan sa pinaka-effective. Nasa pinto pa lamang ay salubungin mo na ang asawa mo ng halik at pagsasabi ng I love you. Masahihin mo ang asawa mo habang kayo ay nag-uusap para matanggal ang pagod nito. Lalo na ang mga lalaki, masahihin o kamutin ng dahan-dahan ang likod ng asawa. Magdala ng pasalubong para sa asawa at siguraduhin paborito niya ito. Maging ang pagluluto, mag-isip ng bagong recipe na sa tingin mo ay magugustuhan ng asawa mo. Lagi mo ring ipagluto ng mga paborito niya. Maganda rin minsan na gumamit ng isang plato habang kumakain at pagsusubuan, pwedeng sa bahay man o sa mataong lugar ay isa rin kasi ito sa mga paraan para makapagpakita ka ng pagiging malambing. Sa ating mga tips simula 1 to 8, ano ang pinaka naging paborito mo? Once again, maraming salamat sa panonood. Please like and share our videos. At comment kung ano nga ang pinaka naging paborito mong tip sa video na ito.
Once again, kita-kits tayo sa ating mga future videos.